Hello guys! Welcome to Psychology of Freedom. Ngayon pag-uusapan natin yung social media and smartphones and kung ano yung epekto ng mga yon sa brain natin, lalong-lalo na sa mga bata. Kasi ngayon 'di ba even babies, 'di ba? Makikita natin naka-tablet na, nanonood sa YouTube, 'di ba? Akala natin harmless, pero ang hindi natin alam, meron siyang psychological and biological effect sa brain natin. So, aalamin natin yung mga yon. So, tignan natin yung una, isa sa mga epekto ng social media and smartphones. I'll just tell you a little bit of story. Meron akong mga kaklase na teachers sa graduate school. Elementary students yung mga tinuturuan nila and halos lahat sa kanila ang reklamo, iba na daw yung mga bata ngayon. Masyado na daw impulsive, di makapag-focus, walang resilience, di ba? Walang endurance. Siyempre, may reason kung bakit gano'n yung behavior nila. Cause and effect yan, eh, 'di ba? So, we have to ask why. So, bakit ganito yung mga behavior ng mga bata ngayon? Una, i-compare natin yung generation dati compared sa generation ngayon. Anong meron ngayon na wala dati? 'Di ba? Social media, smartphones, tablet, yung mga gadgets na yan. Ang mga bata ngayon, pinalaki na sa cellphones, and social media and tablets and computers, especially yung tinatawag natin na Gen Z. Sumunod sa Gen Z, yung mga Gen Alpha, di ba? So ano naman, kung pinalaki sa social media and smartphones, itong mga generation na to. Itong mga devices kasi na to, number one na effect ng social media and smartphones, binablock nila yung growth and development ng brain ng mga bata. Paano? Meron tayong tinatawag na prefrontal cortex. So isa lang tong unfamiliar word or unfamiliar term, so bear with me. Ito yan, yung nasa forehead natin. Yan yung tinatawag na prefrontal cortex. Ang role niyan is for self-control, 'di ba? Self-control ng emotions mo, ng thoughts mo. May role din 'yan sa decision making, attention, focus, pagpaplano ng mga goals mo, ng aspirations mo. In other words, itong part ng brain natin na to, yung involved sa higher level of thinking. Nade-develop natin to from 0 to 30. So, it doesn't stop developing until mag 30 years old tayo. It keeps on developing, 'di ba? Pero anong kailangan para ma-develop natin siya? Siyempre, kailangan natin ng practice, kailangan natin matry yung mga bagay-bagay, kailangan natin matry na mag-take ng risk, matest yung limits, makipag-communicate, ma-practice yung goal setting, matry mag-create, i-test yung creativity natin, problem solving, etc. etc. In short, kailangan natin ng experience. Kailangan natin ng real life experiences. Kasi doon natin napapractice tong mga to. Yung mga sinabi ko, we learn how to communicate with other people, how to interact, how to test limits, how to take risk, etc. etc. Kaya crucial ang life experience sa development ng brain natin. Especially ng mga bata pa tayo. Ang problema, anong ginagawa ng mga bata ngayon? Yung mga 5-year-old, 8-year-old, 12-year-old, 'di ba? Anong ginagawa nila? Anong activities nila? Nasa bahay lang, nag-YouTube, nagti-TikTok, naggi-games. For how many hours? 5 hours a day? 8 hours a day? 'Di ba? Hindi ganito yung childhood ng previous generations. Ang mga millennials, kahit papano, normal pa yung childhood nila. Nakapaglaro pa sila sa labas, nakapag-hangout with friends, active pa sila, na practice pa nilang mag-create, 'di ba? Yung creativity nila, yung communication skills nila, na practice nila, na try, nakapag-try sila ng mga bagay-bagay. Eh paano yung mga succeeding generations, 'di ba? Yung mga sabi ko nga Gen Z, mga Gen Alpha na laging nakaganyan sa screen. Makaganyan na lang sa screen, 'di ba? Do you think made-develop itong part na to ng brain which is involved sa higher level of thinking, involved sa self-control, itong prefrontal cortex? Do you think made-develop nila yung self-control, self-regulation, decision-making skills, communication skills, focus, sustained attention? Hindi. Kasi wala silang
kulang na sila sa real life experiences. Kasi nakaganyan na lang sila. Nakaganyan na lang sila sa smartphones nila. Sabi nga ni Jonathan Haidt, isang social psychologist, experience blocker itong mga devices na to. Kaya ano nagiging resulta? Nagiging impulsive sila. Wala silang self-control. Hirap magplano. Impaired yung decision making and problem solving skills nila. In short, para silang primate. Meron ngang tawag dito sa internet, di ba? Tinatawag nilang, I'm not sure, brain rot ba yon? Kung di ako nagkakamali. So, itong mga bata na to, hindi naka-develop or hindi nakaka-develop ng skills na kakailanganin nila pag naging adults sila. Especially pag pumunta na sila sa workforce. So, that's number one. Ang mga devices na to, experience blocker, literally, dinidisrupt nila yung neural growth ng brain ng mga bata. And alam naman natin na, 'di ba, hindi pa talaga develop yung brain ng mga bata. So, yan yung number one na effect. Number two, yung mga bata parang nagkakaroon ng ADHD-like na symptoms. Ibig sabihin, hindi sila makapag-focus, easily distracted. Na-mention ko nga kanina, 'di ba, impulsive, hindi makapag-sustain ng attention sa isang bagay for long periods. Bakit? Aside sa dinidisrupt ng mga devices na to, yung development ng prefrontal cortex natin, yung mga devices and social media are highly addictive. Alam natin yan, di ba? As adults tayo nga, hindi makatiis, oras-oras nag-check ng phone, ng notification, hindi tayo makatiis na hindi manood sa YouTube, sa TikToks, mag-games. Kasi it feels good, di ba? Pag merong mga ganun, merong notification sa phones natin. So, if hindi tayo makatiis for a few hours, siguro 3 to 4 hours, without checking our phone, and na-anxious tayo, nagiging restless tayo, chances are, we are addicted. Addiction can look like ADHD kasi yung sintomas ng addiction and ADHD nag-overlap. Pareho silang mababa ang dopamine sa brain. 'Di ba? Kaya nga pareho may similarities din yung sintomas nila, 'di ba? Nagiging impulsive, walang attention, di makapag-focus. Kaya yung mga bata, akala natin may ADHD, ayun pala, may addiction. 'Di ba? Even as adults nga, 'di ba? Feeling natin may ADHD tayo kapag overstimulated tayo sa social media, di tayo makapag-focus, di natin matapos yung ginagawa natin, masyadong fragmented yung attention natin. Yun pala, meron na tayong addiction sa mga devices natin. And mahirap i-control ang addiction kasi nga, chemical imbalance siya sa brain. Hindi siya basta-basta willpower lang. So, ayan. If you want to know more about addiction, meron akong separate video about it. So, you can check it out para mas maintindihan nyo what happens to the brain of an addicted person. Whether that's sa social media, sa manga, sa games, sa alcohol, whatever that is, addiction is still addiction. Yung iba nga lang mas socially accepted. So, ano mangyayari pag binigyan mo yung bata ng highly addictive na device, tapos hindi pa fully develop yung brain nila, wala pa silang self-control, syempre, madali silang ma-addict. Lalong hindi nila madedevelop yung self-control, nagiging worse yung attention span nila. 'Di ba kasi naturally, ang mga bata, mababa talaga ang attention span. Tapos bibigyan pa natin ng devices na ginagawang fragmented yung attention span nila. Like yung TikTok, di ba? Less than 1 minute lang yung mga videos. So, paano nila mapapractice yung sustained attention sa isang bagay for long periods of time? Paano matitrain yung brain nila to focus on one thing for long periods of time kung binibigyan natin sila ng ganitong kind of device na talagang lahat ng mga apps kinukuha yung attention nila. Bombarded sila with stimulation, entertainment, games, ganyan. Normally, habang lumalaki ang mga bata, dapat nag-i-improve yung attention span nila. Pero dahil sa constant distraction ng gadgets, ng social media, it's not the case anymore. Hirap na sila magbigay ng undivided attention. Hirap na silang magstay on task for
long periods of time. Mapa schoolwork man yan or mga task sa bahay, 'di ba? I-mention ko lang din yung friend ko, nagkwento siya sa akin, nahihirapan daw siya sa anak niya kasi hindi magawa yung mga pinapagawa niya, pasaway, ang tamad. Meron yung cause and effect eh, 'di ba? Lagi mo titignan ano yung cause. So tinanong ko sa kanya, ano ba kakaabalahan nung bata? Nagsa-cellphone ba yan? Gaming? Anything? And sabi niya, nagsi-cellphone daw. Matutulog daw ng madaling araw na kaka-cellphone tapos gigising ng 6 AM, walang energy, walang motivation, ayaw gawin yung pinapagawa sa kanya. No wonder, 'di ba? That's addiction. Masyado nang bumaba yung dopamine level sa brain niya, kaya wala na siyang motivation, wala na siyang energy. Remember, kailangan ng certain level of dopamine ng brain natin para ma-motivate tayo to take action. So, that's number two, the ADHD-like symptoms. So, ano pa? Ano pa na-observe natin sa mga bata ngayon? Mababa yung social skills. Ikwento ko lang din. Nung Halloween, di ba merong trick or treat? Merong group of kids na pumunta sa amin. Yung isang bata doon, anak nung kapitbahay namin. I think mga 11 or 12 years old siya. I'm not sure. Pero, nung trick or treat sila, hindi siya lumalabas sa e-bike. Hindi siya bumababa sa e-bike. So, ako na yung lumapit para magbigay ng candy. Kaso, ang nangyari, parang natakot siya sa akin. Nag-cling siya dun sa ah, lola niya ata. Tapos, alam mo yung parang naisip ko, parang toddler na merong stranger anxiety. Pero itong bata na to, 11 years old na. And older. I'm not sure lang kung anong age niya. Basta around doon. And sabi nila, mahiyain lang daw talaga. Siguro partly mahiyain talaga or introverted, pero I think a huge part of it is dahil hindi siya nakadevelop ng social skills. Dahil walang practice, walang exposure masyado, wala masyadong experience sa pakikipag-interact sa tao. Bakit? Kasi I found out na hindi daw lumalabas ng bahay, nagsa-cellphone lang daw, pag-uwi galing school hanggang gabi. Kaya ano nangyari, anxious yung bata sa social situations, di marunong makipag-usap, di marunong humarap sa tao. Ganito ang nangyayari sa generation ngayon. Sabi nga sa statistics, Gen Z ang pinaka-anxious na generation. So, ano pa? Another example, merong nagpa-type sa akin. Gen Z din to gusto niya daw makipagkaibigan, ganyan. So sabi ko, sure, um, we can meet in person, ganyan. Kasi ako, I prefer to meet friends in person rather than just making friends online. Kaso, ayaw niya makipag-meet sa akin. Ang sabi niya, hindi pa daw siya confident. Tsaka na daw siya makikipag-meet pag confident na siya. I don't know if that's due to lack of social skills or anxiety, pero I believe na malaki yung contribution ng social media and smartphones sa anxiety ng generation na to. Bakit? Ano bang pinapromote ng social media? It promotes competition, it promotes comparison, artificiality, superficiality. Kaya yung mga kabataan are growing more and more anxious, they are growing more and more insecure about their bodies, about how they look, about their achievements, 'di ba? Ano pa, ang mga kabataan ngayon, mas fragile na din. Masabihan lang ng kung ano, maapektuhan yung mental health, di napapasok sa school, magkakaroon ng anxiety. Sabi nga sa amin ng professor ko, ang tanong daw dati, sino ang nagse-self-harm? Ngayon, ang tanong na, sino na ang hindi? Kasi karamihan na ng mga kabataan nagse-self-harm na. Pabata ng pabata na rin yung nagko-commit ng, alam nyo na, 'di ba? Hindi man direct cause ang social media and smartphones, pero malaki ang contribution niya kung bakit hindi nakaka-develop ng healthy na coping skills itong younger generation. Idagdag mo pa yung lack of connection. 'Di ba? Sinasabi ngayon na Gen Zs
are the most lonely generation. May nakita nga ako actually sa isang documentary, sa Pilipinas siya actually. Yung Gen Z na 'to, hirap siyang maka-establish ng authentic, connection sa iba, wala siyang friends. So, ang ginawa niya, nakipagkaibigan siya sa AI. 'Di ba, paano paano pa mahahasa lalo yung communication skills nila, establishing rapport, um, pagbi-build ng connection. Hindi sila aware na establishing real connection with real people requires it requires effort, it requires work, it takes time. Yan. So, nakakadagdag din to sa feelings of isolation ng Gen Z. Actually, lahat naman tayo, because of our modern era, would feel all of these, pero most especially yung younger generations. Last but not the least, ito yung pinaka-striking para sa akin. Alam nyo ba na based on research, there's growing evidence na itong mga devices natin, yung mga computers, mga laptops, tablets, cellphones, Wi-Fi, nakakakos ng neurological problems. Paano? Meron silang ine-emit na radiation, ang tawag electromagnetic field or EMF. EMF na lang itatawag ko dito para mas madali. So, let me explain. Ang katawan ng tao, meron ding electricity. 'Di ba? Meron tayong electrical impulses sa brain natin, sa spinal cord, sa nerves natin. So, anong mangyayari pag constantly na-expose tayo sa electromagnetic field or EMF? Ang nangyayari, nadi-disrupt din yung electrical system natin sa katawan. And as a result, pwedeng maapektuhan yung brain function natin, pwedeng magkaroon ng problema sa cognition, sa pag-iisip, problema sa pagtulog, and even neurodegenerative diseases kapag kapag prolonged yung exposure natin. Nalilink din yung EMF radiation sa pag-develop ng glioma. Ano tong glioma or glioma? Type to ng brain tumor. Paano ba tayo natutulog sa gabi, 'di ba? Katabi yung cellphones natin. Ayan, nasa ulunan natin, 'di ba? Or sa ilalim ng unan. Now, hindi naman sinabing direct cause yung EMF, pero merong correlation. So, i-risk ba natin, 'di ba? Let me tell you a story of yung cousin ko. Meron siyang 2 anak. Yung kwarto nila medyo maliit lang na space. And dun sa kwarto nila merong cellphones, may tablet, may laptop, may TV, andun din yung wifi nila or yung router ng internet nila. And dun palagi nagsistay yung 2 bata, yung 2 anak ng pinsan ko. Yung 2 bata na yon, baby pa lang, naka-tablet na, nagsi-cellphone na. Lagi silang may gadget sa bed. Minsan sabay pa yung TV. So, can you imagine kung gaano ka-expose yung 2 bata na yon sa iba't ibang sources ng EMF 24/7? 'Di ba? Ang mga gadget kasi, kahit di mo yan ginagamit, nag-i-emit yan ng EMF. Basta naka-on siya. Especially yung 5G and cellphones. Yan yung may mga pinakamataas na emission ng EMF. So, ano nangyari dun sa 2 bata? It was found after a few years. Hindi ko lang sure kung ilang taon na sila. Siguro yung isa 9, yung isa 5. Hindi lang, I'm not sure, pero it was found na yung 2 bata na yon merong autism. Diba? Hindi ko sinasabing direct cause yung EMF, pero definitely contributing factor siya. Sabi nga ni Barbara O'Neill, silent killer itong EMF. So, that's the last one sa list ko. Kapag in-expose natin yung mga anak natin sa mga gadgets na to at an early age, hindi lang natin pinipigilan yung growth and development ng brain nila, ine-expose din natin sila at yung sarili natin sa mga possible health risk or problems na pwedeng makuha sa mga devices na to. So, doon na tayo sa solution. Siyempre, kung may problema, meron ding solution.
Unahin na natin yung EMF kasi ito yung pinaka medyo alarming. I would suggest na 'pag hindi niyo ginagamit yung cellphones niyo, yung tablet, ilagay niyo sila sa ibang room. Ilayo niyo sila sa inyo. Kung di mo siya malayo or malagay sa ibang room, pwede mo siyang i-turn off. Kasi wala ng EMF emission 'yon 'pag naka-off. And 'wag na 'wag tayong matutulog nakatabi yung cellphones natin. It's not safe. And ano pa ba, yung Wi-Fi, hindi yan pwede sa loob ng kwarto, dapat nasa sala yan. Yung dalawang bata na minention ka kanina na nagkaroon ng autism, yung router nila nasa loob ng kwarto nila. So 24/7 yung constant exposure nila. So ayun, ang key is i-limit natin yung exposure natin. Also, pag gamit mo yung laptop, wag mo siya ipatong sa lap mo. Gumamit ka ng table. Yung cellphone mo, wag mo ilagay sa bulsa, ilagay mo siya sa bag. Pag meron kang call, wag mo siya idikit sa face mo, mag-loudspeaker ka. Basta, yun, any strategy na malilimit mo siya, yung exposure mo, or magkakaroon ka ng safe distance would be good. Kasi, di ba, hindi naman na natin siya totally ma-avoid. Pero we can limit yung exposure natin. Pwede tayong magkaroon ng safe distance. Lalo-lalo na sa mga bata. Huwag natin kalimutan na yung mga bata hindi pa develop ang brain nila. So, sila yung pinaka kailangan ng protection sa mga devices na to. Pangalawa, hindi na natin mapipigilan yung technology. Andyan na yan. Parte na yan ng buhay natin. We cannot live without it na. 'Di ba? Pero with children, kailangan natin i-delay yung exposure nila. 'Di ba? Hayaan muna natin mag-develop yung brain nila bago natin sila bilhan ng sariling phone. You may argue na paano pag need sa school? By all means, payagan natin sila. Pero dapat merong limit. Kung need sa school, dapat para sa school lang talaga. Pwede tayong mag-set ng rule na ang laptop dapat nasa sala lang. Hindi pwedeng nasa kwarto para at least na monitor mo yung gano'n na sila katagal and kung anong ginagawa nila doon sa social media, sa gadget. So, kung hindi natin sila pwedeng bigyan ng cellphone at a young age, anong age natin sila pwedeng bigyan? I would suggest na 18 years old. If ang alcohol inaalaw at 18 years old, ganun din dapat sa smartphones. Kasi equally harmful sila, equally addictive. 'Di ba? Pero if it's too much for you, sige, at least 16 years old. Kasi kahit papano, nakadevelop na sila ng mga skills na kailangan nila para maka-function sa school, sa workplace, etc. At kahit papano, nag-start na yung pag-change ng brain nila from child form to adult form. Kasi yung pagre-rewire ng brain natin from child form to adult form, nangyayari yan during teenage years. So, dapat i-allow muna natin yon without the interruption of social media and smartphones. Another one, dun sa mga parents na nag-worry kasi yung mga anak nila lumaki na sa gadget, walang social skills, walang self-control, walang self-regulation, di makapag-focus, addict na sa cellphones nila, sa devices nila, sa laptop. Don't worry kasi delay man yung pag-develop nila ng mga skills na kailangan nila in adulthood. Pero the good thing is, neuroplastic ang brain natin. Anong ibig sabihin ng neuroplastic? Ibig sabihin, kaya pa rin ng brain natin mag-rewire at mag-develop kahit teenager na yung bata. Kaya niyang mag-create ng mga bagong neural pathways given the right condition. So halimbawa, 11 years old, 'di ba? Yung anak natin or yung anak mo. Tanggalin mo na agad yung gadget. The earlier the better kasi pag adult na 'yan, mahihirapan ka na. Pero syempre, hindi mo pwedeng basta-basta tanggalin yung kinakaadikan nilang gadget. Una, ito yung kailangan gawin ng mga parents, first of all. Una, check yourself. Check your relationship with your gadget. Baka ikaw din mismo addict ka sa cellphone. And alam mo yon, mindless scrolling sa Facebook, sa TikTok, ng mga reels, ganyan. Kasi hindi magiging effective yung boundaries na isa-set natin kung tayo mismo as parents, walang self-control and walang limit.
Kasi yun yung naa-absorb ng mga bata. Naa-absorb nila kung ano yung behavior na minomodel natin sa kanila. It's not what we say, it's how we are. 'Di ba? So, kailangan natin i-embody yung gusto nating makita or gusto nating ituro sa mga anak natin. And then, pag nagkaroon na tayo ng sarili nating boundaries sa gadgets natin, sa social media, sa smartphones, kaya na natin mag self-control, ilimit yung sarili natin, that's the time na pwede tayong mag-set ng limit sa mga bata. Pwedeng 1 hour lang a day or gagamitin lang sa schoolwork, depende kung ano yung rule na isa-set mo. Now, pag ginawa natin to, syempre magkakaroon ng resistance. Magagalit yung bata, magwawala, 'di ba? Addiction 'yan eh. So may withdrawal. Ang kailangan mong gawin, kailangan natin gawin as parents, maging firm tayo. Sa una lang sila magre-react ng ganyan. Syempre, ilang years ba naman na wala silang limit and then all of a sudden, biglang magkakaroon ng limit or kukuhanin yung mga devices nila. So, quite naturally, magre-react talaga sila. Magiging, alam mo yun, mag-explode sila or magiging, magkakaroon ng drama. So, what you need to do is, hayaan mo lang sila magalit. Hayaan mo lang sila mag-temper tantrum as long as hindi nila sinasaktan yung sarili nila. And then after a while, makikita mo, biglang makakaisip na yan sila ng pagkakaabalahan, makakaisip na mag-drawing, maglaro ng Lego, lumabas ng bahay, basta anything to keep themselves occupied. Lalo na yung mga maliliit na bata, very adaptable pa yan sila. Hindi sila nagmumukmuk buong araw just because tinanggal mo yung gadget. Na-witness ko to first hand sa pamangkin ko nung tinry kong limitahan yung paggamit niya ng cellphone. Una, hindi siya makapakali, pilit ng pilit, tapos iiyak, magte-temper tantrums. Tapos after a few minutes, wala na, biglang check niya na yung mga laruan niya, mag-a-assemble na ng Lego, magdo-drawing na. So, wag natin i-underestimate yung ability ng mga bata na mag-adapt. Yung ability nila na i-entertain yung sarili nila. Ang complicated lang i-handle is yung mga mas matatanda na bata, like yung mga 14 years old, 'di ba? Ang key lang is maging firm ka. It all boils down to how important sa'yo yung growth and development ng brain ng anak mo. So, yan. Yung last and probably the most important part is, syempre, pag may kinuha ka, dapat may ipalit ka. 'Di ba? Anong gagawin ng mga bata? Yung iisang bagay na pinagkakaabalahan nila, tinanggal mo. 'Di ba? So, anong dapat mong ipalit? Presence. Dapat available ka pag kailangan kanila, dapat available ka pag gusto nila makipaglaro, dapat kaya mong kumonek sa kanila at their level. And kaya mong magbigay ng undivided attention. Kasi yan yung gusto nila and yan yung kailangan nila para sa growth and development nila. 'Di ba? Ang mga bata mas gusto naman talaga nilang mag-spend ng time with their parents eh. Mas gusto nilang makipaglaro sa parents nila and to be connected. Yun lang dahil sa seduction ng social media. Yun nga, nagiging addicted sila. So, ano mangyayari pag di natin ginawa yung mga to? Ilulure talaga ng social media and mga devices na to yung attention ng bata. Diyan sila magre-rely to cope with, lack of connection in the family, um, lack of presence, 'di ba? Pero if you have a strong connection with your child, hindi sila basta-basta i-abduct, 'di ba? I-abduct ng mga gadget na 'to. Hindi i-abduct ng social media and smartphones yung brain nila. So, ayan, kailangan natin maging patient sa mga bata kasi hindi natin sila pwedeng sisihin. Tayo nagbigay ng mga cellphone sa kanila, ng mga gadgets na 'to. So, let's be patient with them. And hindi rin natin pwede sisihin yung sarili natin kasi we don't know. We're not aware of these things. And ang social media and smartphones, hindi naman to doom and gloom na para bang puro negative na lang. Ang social media and smartphones, maraming magandang nadudulot.
Pero kailangan nating maging mindful sa paggamit, lalong-lalo na sa pag-e-expose ng mga 'to sa mga bata. So, ayun lang, medyo mahaba. Thank you so much for listening and watching. Sana may napulot kayo dito and hope to see you sa next video.